Hello. Kanina, sorry, dito po sa likod. Sorry po. Kanina po medyo napahapyawan na po no, na nagkita nga po ang House members with President Bongbong Marcos. Ano po ba yung mga nangyari doon? Kasi may iba na in-speculate is pinag-usapan daw po ang impeachment versus VP. Ano po ba talaga nangyari? Karamihan nga po nung nabasa ko sa Twitter, kabaliktaran po nung totoong nangyari. Well, hindi naman siya bago, no? Like nung kakaupo po ng ating pangulo, yung first 6 months niya actually he met with the solid North congressmen. Last year, ang alam ko, we tried to schedule a meeting with the president, with the congressmen na parang salo-salo, not necessarily Christmas dinner lang. Hindi po natuloy. Siyempre, napaka-hectic naman po ng schedule. At napagbigyan po tayo ngayon. So basically, we arrived at around 6 p.m. in the evening. Tapos yung resolution po of support sa presidente na binigay po ng majority of the members. Basically, dinner, saka present po yung resolution, konting kwentuhan, then about an hour. Tapos, kanya-kanyang uwi na po. Wala pong kahit anuman katotohanan yung mga lumabas o na-speculate o iniisip ng ibang tao. Karamihan po sobrang simpleng salo-salo lang at ang highlight po nung night, yung prinisinta po yung resolution of support ng House. And syempre, nagpasalamat po yung Pangulo na nakikita niya na buo po ang suporta ng House of Representatives sa kanya. Basically, yun po talaga yung nangyari. So, sir, kung hindi po napag-usapan dun sa dinner yung tungkol po sa impeachment kay VP Duterte, kayo na lang po yung tanungin ko, ano po ba yung opinion niyo po given na may pangalawang impeachment complaint na po na naihain at meron din pong iba pang mga reaction, may isa po coming from a religious group po about ano. Sabi ko nga po nung nakaraan na press con din, hindi po namin mapipigilan yung mga ganyan. Ang House tatanggapin po yung mga impeachment complaints kasi nga po, part po ng mandato namin yan, part po ng trabaho namin. At part din po ng trabaho namin na aksyonan po yung mga complaints na yan. Pero sabi ko nga po, on the side of the majority, talagang yung focus po namin is nandun pa rin po sa hearings. Although may mga naghain na po ng impeachment complaints mula Makabayan, saka sa other parties po like yung sa Liberal Party, sa Akbayan. Tatanggapin po ng House yun. At syempre, bibigyan po ng kaukulan na action pag na-refer po. Thank you, Pat. Next questions from Sandro Chona from the Billionaire TV. Hi, Kong. Good morning. Morning. Sir, tanong ko lang, bakit po kailangan ng show of support? May distab ba? May loyalty check ba? Bakit po kailangan ng show of support? Hindi. Nag-resolution kasi tayo sa floor eh. So, usually naman po pag resolution, wala naman pong disturb pero nakita nyo naman po yung threats nung sa ating Pangulo. So, I think it would warrant any kind of support, formal or informal. Pero this time, syempre, sa local government nga po, pag may mga resolution of congratulations, kami po sa local government, dinadala pa po namin dun sa mga pinagbibigyan namin. Ano pa kung Pangulo po yung binigyan ng resolution of support. Siyempre, may weight din po yun. Thank you. Mela Lismoras from PTV4. Hi, good morning po, Kong. Kung unahin ko lang, no, for the record, kasi isa sa yung mga tinututukan ng House media, yung mga hearing, meron po bang Quadcom meeting, special meeting, hearing, at may info rin ba tayo sa good government? Ano po bang, kailan po ba yung next hearings dito sa dalawang malaking mga committees na ito? Actually, ongoing ngayon, yung sa nagsuspend lang yung Quad, nasa People Center kami. Sabi ko, Chair, pwedeng pa-suspend kasi may press con ako. Hindi, joke lang. Hindi, lang kanina na na-suspend lang kasi may mga hinahabol pa. Pero medyo makapal po yung mga house bills po na pumasok sa ating Quad. Sabi ko nga po, parang medyo may blessing nga po na hindi po intense yung mga meetings for this week kasi ang dami pong ihahabol yung mga measures, yung mga i-amend po. As in,
patong-patong na nga po, since tuloy-tuloy po yung hearings, minsan hindi na nga po nadidistinguish yata ng tao kung nasa quad sila o nasa good gov. Pero definitely, tuloy po yung hearings sa quad. Pero, and the local government, we will leave it to the chair na lang po, yung mga chair, na syempre, may pace din po silang hinahabol siguro. At sabi ko nga po, medyo nakapahinga ng konti kahit na ilang araw lang po nakapag-attend kami ng sessions, nakapag-regular committee meetings kami. So, malamang may advisory naman yan. Imposibleng hindi naman kayo ang unang makaalam po, aside from the members. So, tuloy pa rin po yung sa quad kasi may mga kailangan pa po na issues na pakinggan. Lalo po sa ating POGO, sa ating dangerous drugs. Sa local government naman po, sige, ganun rin po, si chairman po, antayin po natin ang kumpas. Pero sa huli pong press conference, sabi ko nga po, siguro mga more or less konti na lang po yung hearings for local government. Opo. Mas maikli na lang po. Sir, just to be clear, kasi it's a special meeting today at bakit po siya closed door? Ito po ba ay somehow nagpe-prepare na po ba ng committee report? Ano po yung pagkakaiba ng special meeting today sa mga usual public hearing? Marami po yung referrals eh. So, inallow din po yung hybrid sa may Zoom, kasama po yung Zoom saka actual. Pero mga kami kanina, we were about 6 members na nandun. Yun nga po, medyo makapal. So, and medyo under the weather po si Chair Ace. Nahihirapan po magsalita, nawalan po yung boses. So, kino-consolidate lang po yung mga patong-patong na House bills. Then, baka either this week or next week, meron pa po kaming isa before yung quad hearing na actual. Baka may isa pa po kami na meeting. Opo. Sir, dun lang sa sa good government kasi yun nga lumabas sa ulat ng PSA na walang Mary Grace Piatos sa kanilang database and may mga lawmakers din na nagsasuggest na submit din sa PSA at ipa-validate yung tama po ba? Nasa 4,000 names na acknowledgement receipt sa confidential funds ng DepEd at OVP. Ano pong masasabi nyo rito? And if you have information kung ano na yung usad ng communication natin sa PSA din? Siguro yung kay Aling Mary Grace Piatos kasi kailan nang lumabas yung official na statement ng PSA. Malamang ganun din yung mga iba kasi sobrang, 'di ba? Wala namang parang creativity nila is 10% lang, parang ganun. Parang wala masyadong So, hindi na tayo nagulat doon, no, sa Mary Grace Piatos. Sayang lang po yung pabuya, hindi na makukuha kasi nga po wala po talagang Mary Grace Piatos. So, inaasahan po natin na mga ibang pangalan malamang ganun din po lalabas. Opo. Sir, meron, sulitin ko na po. Sir, meron din kasing, I think sa TV5 yata, na interview yung PSA at sinabi na rin na wala ding record ni Kokoy Villamin. May official report na po bang ipinasa kung may impormasyon lang po, may official report na po ba silang pinasa sa committee? Sa House? Wala pa. Pero inaantay po namin kasi definitely the committee, yung mga list po ng mga names na lumabas it's all over social media. So, si Kokoy na lang ang isa pang inaantay din. Pero, with the development nga po ni Mary Grace Piatos, malamang baka ganun din po yung resulta. Next hearing, sir, kasama yung PSA, i-elaborate po kaya nila ito? Well, oo, kasi data lang naman yan eh. Nasa system lang naman nila yan. Mas madali nilang malabas. And even actually, yung mga ibang kasama nyo sa media, they're doing their own research already. So, yung sa Mary Grace Piatos nga, 2 weeks ago or something, from my interview with Teleradyo, parang na-confirm na rin nila na on their own research, wala po talagang Mary Grace Piatos eh. So, Opo. antayin po natin. Para at least certified na kopya po yung ma-receive natin. Opo. Sir, sorry, last na lang po. Oo. Meron na naman kasing report yung latest Chinese aggression laban sa ating Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung saan may Chinese vessels umano na nag-water cannon na naman. Actually, may mga videos ito sa Bajo de Masinloc. Ano pong masasabi nyo rito? Well, matagal silang medyo tahimik sila nung mga nakarang araw pero
syempre, kinokondemn natin yung mga ganyan. Sabi ko nga po, patuloy po nating ginagawa pa rin yung mga hakbang natin na nire-report natin, kinokondemn natin. Patuloy pa rin yung mga military exercises natin sa ating mga borders. Kung ano po yung kailangan na isampa na policy or kailangan magtuloy-tuloy pa rin po yung mga kaso na isasampa natin, okay lang po, tuloy-tuloy po yan. But again, minsan parang may pattern, nakakapagtaka din minsan na parang may konting iringan sa kakaguluhan dito sa lupa, pero sa dagat meron din. Binubuli din ng mga nananakop yung ating mga Coast Guard saka yung mga mangingisda doon. So may pattern ba yan sa nangyayari dito sa political landscape natin, o hindi connected, or somehow it's still connected, lalo kung may mga pro-China tayo na mga advocates saka mouthpiece. So ang hirap naman po mag-assume, pero parang based po sa mga nakikita mo, parang ganun na nga po yung dating eh. Parang may synchronization. So again, we still continue what we're doing. Andiyan naman po ang ating Navy, andiyan naman po ang ating Coast Guard at ating mga kasama na nagpo-protect sa ating borders. But again, I suggest na ituloy po natin kung ano yung ginagawa natin ngayon. Oh, sir, sorry, last na talaga. Yung sa Mukhang nga eh. sa nabanggit niyo, sir, parang lumalabas, parang may nata-timing at na parang may parang natatabunan para matabunan, ganun po ba yung ibig niyo sabihin? Ang hirap i-assume sa totoo lang, pero minsan ganun ang maiisip mo. Minsan pag binasa mo po yung mga comments sa social media, yung mga articles, parang ganun po patungo eh. Kasi syempre we have to look at the greater scheme of things, na hindi lang naman po yata yung politika sa local lang may konting iringan. Meron din pong konting tension sa global scene, which is yung issues natin with China, yung pakikipag-joint exercises natin sa mga kapitbahay natin at saka sa US. So, hindi mo maiwasan na ganun po ang isipin din natin. Although, pangkaraniwang tao nga po, saka yung mga kaibigan natin sa local governments, ganun na po iniisip, paano pa kaya pag nasa national scale ka na. Sana mali ako. Thank you po. Wala Akala na ko mas. meron pa. Thank you. Vivian Gulia from ABS-CBN. Good morning, Kong. Follow up lang dun sa huling question ni Mela. Ano po yung sinasabi ninyo na gustong tabunan nitong, possibly gustong tabunan nitong incident sa West Philippine Sea? Hindi po ako nagsabi nun. Wala akong sinabing tatabunan. Hindi, pero what I'm saying is na bakit pag minsan may mga insidente sa lupa, sa ground, tapos sa ating karagatan meron din. So minsan di mo maiwasan mag-isip na are disconnected, kasi nga may mga nung ang nagkakaroon tayo ng intense na debate sa mga press con sa West Philippine Sea is nakikita naman po natin na meron pong mga ibang